Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, 15 ng Agosto, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Pangulong Marcos dismayado sa palpak na flood control project sa Bulacan. St. Timothy Construction at iba pang kontratista pinagpapaliwanag. Motoristang sangkot sa baby driver video, suspendido ang lisensya. Chinese rocket debris na-recover sa baybayin ng Occidental Mindoro. Halos 40 Pinoy na sagip mula sa human trafficking syndicate bago makapuslit patungong Sabah, Malaysia. Mga hakbang laban sa bullying at school violence, pinaigting ng DepEd. Sa balitang showbiz, big stars, bibida sa bagong kapamilya serye na Roja. At Liza Soberano, bakit inabot ng taon ng revelation ng kanilang breakup ni Enrique Hill? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos ang St. Timothy Construction na siyang kontratista sa flood control project sa Bulacan. Sa reports kasi na isinumite sa pamahalaan ay kumpleto na ang mga proyekto. Pero nang inspeksyonin ngayong araw, butas-butas pala at mababa ang kalidad ng gawa. Narito ang ating balitang A to Z. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Dismayado si President Ferdinand Marcos Jr. nang mag-inspeksyon sa flood control project sa Kalumpit, Bulacan ngayong August 15. Sa reports kasi na isinumite sa pamahalaan, 38 projects sa halagang 2.9 billion pesos ang umano'y nakumpleto na sa naturang bayan mula 2022 hanggang 2024. Pero magkaiba pala ang nasa papel sa katotohanan. Ghost project na itong mga, hindi lang itong may butas, ano? Ika mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. May ilang bahagi naman ng dike sa Barangay Bulusan ang ginawa nga, pero mahina ang kalidad. Meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Sa Barangay Frances naman, sa Bulacan side ng Pampanga River. Unang-una yung simento ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches, parang kalsada. Dapat ganyan kakapal, ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Kita ring, hindi nagsagawa ng dredging at desilting o yung pagtatanggal ng mga naanod na latak at lupa upang mapalalim pa ang kapasidad ng ilog. Kaya naman giit ng Pangulo, dapat panagutin at i-blacklist ang mga kontratista at opisyal na sangkot sa mga depektibong proyekto. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Sino ang pumirma na sinabi okay lahat? Na sinabi magandang performance, maganda, completed. Ika nga, hindi naman talaga completed. Base sa sumbong sa Pangulo website, 2 contracts ang hawak ng St. Timothy sa Kalumpit na nagkakahalagang 96 million pesos at 39 million pesos. Malalaki rin ang na-award na kontrata sa Jagon Builders, 1116 Construction, Dari and Ana, J. Simeon, IM Construction,
Kasama rin ang Wawo Builders at top-notch Catalyst na tulad ng St. Timothy ay kasama sa top 15 biggest contractors ng pamahalaan. Hirit naman ni Bulacan Governor Dan Fernando. Sabi ko, punta kayo sa akin. Puntahan niyo ako. Ay, gusto ko makita lang. Hindi makita. Tapos sinita ko na sila. Sabi ko, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung niya. Una nang sinabi ng gobernador na nagulat siya sa dami ng flood control projects sa kanyang nasasakupan. Mababatid na Bulacan ang nangunguna sa may pinakamaraming flood control projects na may 668. Pero daing ng mga residente rito ang palagian at malawakang pagbaha. 18 PNP regional offices ang nagpahayag ng suporta kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Kasunod yan ng ibinabang utos ng National Police Commission na baligtarin ang reassignment orders ni Torre sa ilang opisyal ng kapulisan. August 14, ipinag-utos ng NAPOLCOM na ibalik sa pwesto sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Banac as Area Police Command Western Mindanao Commander. Kabaligtaran nito ng August 6 order ni Torre na nagpupwesto kay Nartates sa Western Mindanao at kay Banac bilang sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Kasunod nito, naniniwala si PNP HPG Director William Segun na oras na anya para magbitiw si Interior Secretary John Vic Remulla. Anya hindi ikinatuwa ng uniform personnel ang anilay pakikialam at abuse of authority ni Remulla sa paggamit ng NAPOLCOM para baligtarin ang utos ni Torre. Nasagip ng mga otoridad ang halos 40 mga Pilipino sa kamay ng isang trafficking syndicate bago pa man sila maipuslit mula Tawi-Tawi patungong Sabah, Malaysia. Kabilang sa mga biktima ay mga menor de edad. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Palabas na sana ng bansa ang 38 individual ng ikasa ng PNP Women's and Children Protection Center at Zamboanga Anti-Trafficking Task Force ang kanilang operasyon nitong August 8 ng hating gabi. Ang biyahe sana ng cargo vessel na MLJ Sayang 1 ay patungong Taganak Island, Tawi-Tawi bago tumungo sa Malaysia. Ang target natin na nakikita, pinakamalapit na isla, yan Sabah, Malaysia. Isang ruta na kinikilalang ginagamit ng mga human trafficking syndicate sa region. Naligtas ang 38 na individual, 22 kababaihang nasa hustong taong gulang, 2 minor de edad na babae, 12 na kalalakihan na nasa hustong taong gulang at 2 minor na lalaki. Hindi alam ng mga biktima kung ano ang kanilang magiging trabaho, basta't pinangakuan sila ng buwanang sweldo na 70,000 pesos. So in the guise of waitress o kaya magtatrabaho sa club, pero at the end of the day, yung exploitation, doon nila malalaman pag doon na sila. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa sindikatong nasa likod ng recruitment. Nahuli natin ang 3 recruiter mula sa Antipolo, mula sa Northern Samar at mula sa Zamboanga City. At pinaniwalaang bahagi pa ng mas malaking grupo na tinatayang 15 na katao. Ayon sa PNP, patuloy rin ang repatriation ng mga Pilipinong biktima ng trafficking sa Laos at Cambodia. Ang mga biktima sa ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD Region 9 para sa medical check-up, assessment at investigasyon. Nagbabala naman ng PNP sa mga nasa likod ng trafficking operation. Kasi it's a wake-up call for those facilitators who are abusing and exploiting children without knowing how heavy the penalty is. Baka sakaling matakot sila. Nasa kustudiya ng PNP ang 3 recruiter na sinampahan ng kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act na maaaring mauwi sa habang buhay na pagkakakulong at multang 2 milyon hanggang 5 milyong piso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. 3 ang kumpirmadong sugatan sa banggaan sa Mabini Bridge ngayong araw August 15 sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, sangkot sa insidente ang isang 10-wheeler truck, isang SUV at isang motorsiklo. Agad namang nabigyan ng atensyong medikal ang mga biktima.
Naharap sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng isang motoristang nag-viral na may kandong-kandong sa driver's seat na isang bata habang pinagmamaniobra ng umaandar niyang kotse. Ayon kay Transport Chief Vince Dizon, may kita sa video na tinuturuan ng motorista ang tinaguriang baby driver na magmaneho ng sasakyan sa Parañaque City. Git ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal ng batas trapiko ang pagmamaneho ng walang student permit, lalo't isang bata lang ang nagmamaniobra ng sasakyan. Pinatawag na ng LTO ang viral na motorista para sa isang show cause order sa August 20 upang pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat kasuhan ng paglabag sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle sa ilalim ng Republic Act 41-4036 ang naturang pasaway na motorista. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkakarecover sa debris ng rocket na palutang-lutang sa dagat malapit sa Sitio Gunting, Barangay Bonbon, Looc, Occidental, Mindoro. Ayon sa PCG, nakakuha sila ng impormasyon mula sa Philippine National Police Maritime Group matapos makita ng mga mangingisda sa lugar ang naturang debris. Sa pinalipad yan na Long March 7A rocket ng People's Republic of China. May lapat itong 10 talampakan at sa 14 na talampakan naman ang haba. Ipinangako ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagpapabuti ng gobyerno sa marine education at training sa bansa. Sa kanyang talumpati sa graduation ceremony ng Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales ngayong Biyernes, sinabi ni Marcos na pinalalawig na ang mga oportunidad ng Maritime Industry Authority para sa onboard training. Pinuri din ni PBBM ang mga kadete at nag-iwan ng payo para sa kanilang mga mithiin. Nasa 252 mga kadete ang nagsipagtapos ngayong taon sa mga kursong Marine Transportation at Marine Engineering. Karamihan ay kadete ngayon ng Merchant Marine Fleet, habang may higit 10 na kadete ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bukod dito, binubuod na rin natin ang ladderized maritime education and training program para tuloy-tuloy naman ang pag-angat mula sa non-degree hanggang sa degree program. Hinihimok na isang abogado ang Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang bagong batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections mula December 2025 papuntang November sa susunod na taon. Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, iginiit ni election lawyer Romeo Macalintal na hindi nakasaad sa bagong pirmang Republic Act 12232 ang salitang postponement. Iniangat niya rin ang 2023 Supreme Court decision sa Macalintal versus Comelec case na nagsabing labag sa saligang batas ang pagpostpone ng BSKE nang walang basehan o malalim na kadahilanan. Hiling ngayon ni Macalintal ang temporary restraining order o kaya status quo ante order na siyang nag-aata sa Office of the President na ihinto ang implementasyon ng naturang batas. Nitong linggo, pinirmahan ni PBBM ang naturang batas para sa pagre-reschedule ng BSKE at pagpapalawak sa 4 na taon ng termino ng barangay officials. Kaya pinupospon yan ay political promises. Yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na kumandidato nung past election. Pangako sa mga barangay officials para makuha kanilang tangkilik, tulong sa halalan noong 2025 na kapag sila'y nanalo, ipopospone nila ang halalan at i-extend ang term of office ng mga barangay officials. Inatasan ni Senator Robin Padilla ang staff niyang si Nadia Montenegro na magbakasyon muna sa gitna yan ng kinasasangkutang issue ng umano'y pagsisindi ng marijuana sa CR ng Senado sa Pasay City. Sa kumpirmasyon ng Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado, August 13 sinimula ng aktres ang kanyang leave. Pinabulaanan din ni Jurado ang mga balibalitang nagbitiw umano ang aktres bilang political staff ni Padilla. Sa ngayon, mananatili si Montenegro sa kanyang trabaho pero inaasahan sasagutin ng aktres ang incident report na inisyu sa kanya ng Office of the Sergeant at Arms. Pinakiusapan na rin ni Jurado si Montenegro na magpa-drug test. Alinsunod sa ipinatutupad na random drug testing ng
opisina ng Sergeant at Arms sa mga empleyado ng mataas na kapulungan. Yes, from the very start, pinayuhan ko na rin siya. Pero I do not know. May lawyer yata siyang kausap. May bago na namang nilulutong serye ang Kapamilya Network na pagbibidahan ng malalaking bituin sa industriya. Matapos ipasilip ng Dreamscape sa kanilang Instagram page ang teaser ng upcoming serye na Roja. Makikita ang tila nasa beach na may malalaking maleta. Kalakip ang malalaking pangalan ng mga artistang kabilang sa cast ng upcoming show. Gaya ng nabanggit, magsasama-sama sina Lorna Tolentino, Janice De Belen, Kyle Echari, Raymond Bagatsing, Joel Torre at Donnie Pangilinan. Big reveal rin ang pagbabalik serye ng Kapamilya actress at model na si Maymay Anchata. Susunod mga hakbang laban sa bullying at school violence, pinaigting ng DepEd. At sa ating kakaiba segment, nakakagulat na Aulo Quago na tila mula sa isang sikat na pelikula, bumisita sa Baguio. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naglabas na ang Department of Education ng memorandum sa lahat ng mga sangay nito sa buong bansa para paigtingin ang mga hakbang laban sa bullying at karahasan sa mga paaralan. May 24/7 hotline naman ng isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development para sa mga sumbong ukol sa school violence. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sampalan, suntukan at tadyakan. Nakababahala at nakapangingilabot. Hindi ito drama serye kundi totoong karanasan ng ilang mga estudyanteng biktima ng school bullying. Ikinaalarma naman ito ng mga magulang. Ako po sinisigurado ko po na para hindi mabiktima po yung mga anak ko. Sa bahay po, tuwing umuwi siya, lagi ko po siyang kinakamusta. Kailangan meron tayong connection sa mga anak natin para hindi sila mambuli at the same time hindi rin sila mabuli. Lagi lang po silang pagsasabihan sa kung ano yung dapat nilang gawin at hindi dapat nilang gawin. Sa memorandum ng Department of Education, dahil sa mga ganitong insidente, paiigtingin ang preventive measures laban sa school violence at iba pang banta sa seguridad ng mga mag-aaral. Inatasan ng DepEd ang lahat ng field offices na ipatupad ang striktong pagbabawal sa deadly weapon sa mga paaralan. Mas padaliin ang pagre-report ng mga insidente ng bullying at karahasan at magbigay ng suporta para sa mental health ng mga estudyante. Mga probisyong kabilang sa Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng ahensya. Ganito rin ang panawagan ng inang si Jonalyn. Sa buong klase, mabriefing po yung mga bata na hindi maganda po kung ano po yung ginagawa nila kasi sa mga maliliit na pang-aasar po nagsisimula ang bullying. Pinayuhan naman ng Council for the Welfare of Children o CWC ang mga magulang na maging alerto sa mga galawan ng mga estudyante sa loob man at labas ng paaralan at maging bukas sa pakikipag-usap sa mga anak at kanilang mga guro nang malaman ang kanilang kalagayan. Bukas 24/7 ang Makabata Helpline 1383 ng CWC, isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development para sa mga sumbong kaugnay ng school violence. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sinagip ng Department of Social Welfare and Development ang mahigit 150 kabataan sa New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga po yan, matapos makatanggap ng mga ulat ng umano'y pang-aabuso. Ayon sa DSWD, tumambad sa kanila ang maruruming banyo, delikadong barbed wire gate at iba pang panganib tulad ng fire hazards. Naglabas naman na si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng cease and desist order laban sa naturang pasilidad. Nananawagan ng isang civil society organization sa publiko ng mas malawak pang partisipasyon ng mga tulad nilang organisasyon
sa pakikilahok sa budget deliberations. Binigyang diin ni Social Watch Philippines co-convener Jessica Reyes Cantos na ang inanunsyo ng Kamara na pinapayagan nito ang mga civil society groups na magsilbing tagapagmasid sa budget hearings ay isang hakbang pabalik kumpara yan sa mas aktibo nilang papel sa Kongreso noong sila ay otorizadong magkomento sa mga pagdinig. Hiling din ng grupo sa Kamara, hindi lang basta diskusyon at pagpapalitrato, kundi ang makakuha ng mismong kopya ng budget electronic files ng pondo. Mas mahalaga sa amin hindi lang yung hard copy of the budget, the old budget documents, but in yung electronic files that are machine readable so that we can quickly do our analytics. Hinihimok ng isang ekonomista si Pangulong Marcos na tapyasan na ang kanyang 4.5 billion pesos na confidential at intel funds upang mas pagtibayin ang pagbabatikos sa umano'y paglulustay ni Vice President Sara Duterte sa pondo ng gobyerno. Iginiit ni University of the Philippines Professor J.C. Punong Bayan na mas makabubuti kung sa law enforcement agencies mapupunta ang mga intel funds imbis na sa Pangulo. Panahon na rin anya na maimbestigahan kung paanong nagasta ang CIF hindi lang sa Marcos administration kundi maging sa nagdaang Duterte government. Congress should be fiscalizing the expenditures of various agencies in the executive, including the Office of the President itself. But the political reality is that, of course, the Speaker of the House is the first cousin of President Marcos. And then, of course, the legislature itself enjoys such a huge fund. Hinatulang guilty ng ombudsman ng ilang opisyal ng Sagbayan, Bohol at pinatalsik din sa pwesto ang ilan pang opisyal ng Environment Department kaugnay sa pagpapatayo ng pribadong resort sa Chocolate Hills. Magugunitang itinaryo ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa protected area ng Chocolate Hills na idineklarang National Treasure ng bansa at UNESCO World Heritage Site. Samantala, pinagtibay ng Korte Suprema ang sapina ng Senado laban kay dating Bamban Mayor Alice Go. Matatandaang isinupina ng Senado si Go kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac kung saan siya naglilingkod noon bilang alkalde. At inilabas na ng Judicial and Bar Council ang pangalan ng mga aplikante para sa ombudsman position matapos magretiro si Samuel Martires noong July 27. Hinihiling rin ng JVC ang opinyon ng publiko habang gumugulong ang vetting process para sa susunod na tanod bayan na mag-iimbestiga sa mga tiwaling public officials. Muling nag-alboroto ang Mount Etna sa Italy nitong August 14. Sa kuhang drone video, kita ang kulay-pulang lava flow. Ayon sa National Institute of Geophysics and Volcanology, nasa 2,900 na metro o halos 3 kilometro ang ibinuga nitong lava. Wala namang seismic activity na naitala mula rito. Tila naging eksena sa Hogwarts ang surpresang pagbisita sa STI Baguio Campus na isang cute na brown owl na agad nagbigay ng kasiyahan sa mga estudyante. Sa laki ng kanyang mata, kitang super gulat din ang kwago maging ang mga mag-aaral marahil dahil kamukha ng hayop ang mascot ng paaralan na si Owlie. Gayon din ang alagang hayop ng fictional character na si Harry Potter. Pero matapos ang picture taking, agad namang pinakawala ng owl papunta sa kanyang totoong tirahan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Liza Soberano, bakit nga ba inabot ng taon ang revelasyon ng kanilang breakup ni Enrique Hill? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
At long last, kinumpirma ni Liza Soberano na hiwalay na sila ni Enrique Hill. Hindi ito recent kundi ilang taon na. Pero bakit nga ba tumagal ng ganito ang revelasyon? Alamin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Confirmed! 3 taon nang hiwalay ang kapamilya star na sina Enrique Hill at Liza Soberano. Ito'y matapos ibahagi mismo ni Liza sa isang episode ng kanyang podcast na Can I Come In nitong Huwebes, August 14. Dito na pag-usapan nila ng filmmaker na si Sara Baba ang kanyang relasyon kay Enrique at kung may nais siyang sabihin sa publiko. I've been honestly itching to tell people this because I haven't been very truthful. Ken hasn't been very truthful. Ken and I broke up. But yeah, we've been broken up for almost 3 years now. And the reason, well, originally the reason why we haven't said anything about it is because Enrique or Ken asked me not to say anything about it first. Paglilinaw ng aktres, hindi nila agad inilantad ang kanilang breakup dahil sa takot. I was so afraid that if people found out that we weren't together anymore, my career would go bad, or, you know, people just wouldn't love me anymore. Sa kabila nito, sabi ni Liza, naging maayos ang kanilang breakup. He didn't do anything bad. Nothing bad happened. Our breakup was really good. It was just, we weren't a match anymore. Sa ngayon, wala pang pahayag si Enrique sa revelation ni Liza tungkol sa kanilang paghihiwalay. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sabi nga nila, laughter is the best form of medicine. Pero tingnan nga natin kung matatawa kayo sa bersyon ng isang netizen sa sikat na kanta ni Freddie Aguilar. Panoorin. Kung kayo may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Nita Lapinski. Paalala niya, hindi dinidiktahan ng nakakatromang nakaraan ang pagkakaroon ng hindi maayos na hinaharap ang isang tao. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!